Be, this is Jonas Day Vlog, a day in a life as a content creator student. Mahagap nga pala akong gumising para makapagluto na. Nalate kasi ako kahapon at nakapaglinis ng siya. Pero okay lang naman, kasama ko naman si Norshel. Naggato nga lang pala ako at nagpapoy na. Nahirapan pa ako sa pagpapapoy kasi basa yung pandikit namin. Pero dumikit din naman siya. Nang magkapoy na nga, ay nilinisan ko na rin pala ang kaldero. Nang malinis ko na nga ay nagtakal na ako dahil walang pala ang nilagay ko para wala ng maraming bahaw mamaya. Nang matakal ko na nga ay nilinisan ko na ang bigas para maisalang na rin. At nang maisalang ko na nga ay naghilamos na muna ako. Inaantok pa talaga ako sa mga oras na yan. Nang matapos nga pala ako maghilamos, ay mag-iinit sana ako. Tsaka ako naalala na pinaglutuan nga pala ito ng noodles kagabi nila mama, kaya nilinisan ko muna. At nang malinisan ko na nga ay nagsalin na ako ng tubig. Habang naghihintay na akong mulo ang tubig, dumiretso muna ako sa kwarto para ayusin yung mga gamit namin. Kinuha ko na nga pala ang mga uniform namin para mamaya ay di nahalughugin. At nang matapos nga pala ako mag-ayos ng damit ay kumuha na rin pala ako ng pera para makapaghanap na ng tindahan. Nakabalot pa nga pala ako dyan mga bay kasi ang lamig talaga kahit maliwanag na. Anyway, naglakad-lakad lang pala ako para maghanap ng tindahan bukas pero wala pa talaga, sarado pa, kaya bumalik muna ako. Tsaka ako naalala na meron palang tindahan dito sa dulo kaya dumiretso muna ako. At saktong pagpunta ko ay bukas na rin kaya bumili na ako ng kape at saka tinapay. At nang makabili na nga ako ay sinalin ko na ang init para makapag-almusal na. Gising na nga rin pala dyan sila mama. Kaya nagmandali na nga ako. Nang makapag-almusal na nga ay dumiretso na ako agad sa likod para maligo. Nang makaligo na nga ay nagbihis na rin ako kaagad at ginawa na ang dapat kong gawin. Ito rin talaga minsan nagpapalit sa akin ng pag-aayos. One time nga mga naranasan kong mag-ayos sa loob ng tricycle at katabi ko pa talaga nag-just para sa akin. O diba nakakaya, kaya naman talaga pagdating sa ganito. Dapat mabilis ako kumilos at ang matapos na nga ako mag-ayos ay nagsuklay na rin ako ng buhok para mabilis lang matuyo. Anyway, nang matapos na nga ako magsuklay, sinintasan ko na ang aking sapatos para makaalis na rin kami. Makapagsapatos lang ay sumakay na agad kami sa motor. Malayo-layo rin kasi ang school namin. Naabutin pa ng mga 10 to 15 minutes bago kami makarating sa school. Habang nasa biyahe nga ay bigla ko naalala na may quiz at recitation nga pala kami ngayon. Kaya naman habang nasa biyahe ay naalala ko yung mga lesson namin noong mga nakaraang araw. Anyway, kita nyo naman mga bes sa mga dinadaanan namin na mukhang malayo talaga ang bahay namin sa school. Kaya talaga dapat agapan. Nung makarating na nga kami sa bahay, nilakad na lang namin ng school. Dapat highway nga pala ang school namin, kaya nilakad na lang namin. Habang naglalakad ay napansin ko na wala nga pala akong powderis mga bes. Kaya pumunta muna ako ng pharmacy kaso lang wala yung binibili kong powder. Kaya sabi ko mamayang hapon na lang ako bibili. Naglakad na nga lang ulit kami ng kapatid ko para pumasok na. Habang naglalakad niya ay natatawa ako. Naka plain t-shirt lang pala siya. Type B dapat suot niya kaso lang wala siyang ganon. Kaya plain t-shirt na lang. Nagpaplano nga pala siya kung anong gagawin niya. Kung di siya papasukin ng guard. Nung makarating na kami sa school ay pinapasok din naman siya. Pwede naman daw ang plain t-shirt kung wala namang type B. Naghiwalay na nga rin pala kami dyan. Sa unahan kasi classroom niya at sa dulo naman ako. Kala ko nga late na ako pero di pa pala. 6:40 kasi ako nakarating sa school. At pagdating ko nga ay isa pa lang ang klase ko. Lock pa din pala ang classroom namin kaya hinintay na lang namin ng may hawak ng susi. After nga pala namin maghintay ng matagal, dumating na rin pala ang ating besh. Binuksan na nga pala niya yung pinto para makapasok na rin kami. At nang makapasok na nga ako, nilagay ko na nga yung bag ko sa upuan ko. Napansin nga din pala namin na nakatumba yung basurahan namin, kaya niligpit muna namin. Good student yarn. Char, dinakot nga lang pala namin yung mga kalat na yun. At inayos yung mga bangkong magugulo. Kumuha na nga rin pala ako dyan ng pera kasi nagaya sa akin yung mga kaklase ko na magkantin daw kami. Di ba daw kasi sila nag-aalmusal kaya sumama na rin ako. Natatawa pa ako sa kasabay ko. At tinan nyo naman yung kaibigan ko may hawak pang notebook. Study hard yarn. Pati sa kantin, review is live. Anyway, ito nga pala papunta sa kantin namin. Sopas nga pala ang bilhin namin at bagong luto pa. Pagkakuha nga pala ng nabili namin ay dumiretso na kami sa loob para doon na kumain. Nung makapwesto lang nga kami at saka nag-aalmusal ay natatawa ko. Tingnan nyo naman yung kaibigan ko. Kung makatingin, kala mo naman may isip na mabigat na bagay. Mapapatanong ka talaga na, besang ka nakatingin? Anong tinitingnan mo, te? Ay, nahanap ko lang pala yung buto. Akala ko pa naman anong niisip mo. Yung quiz ba? Huwag kang mag-alala, te. Pagkatabi mo ko. Tsak, alam mo na ang sagot. Magsak tayo pareho dyan, char. Anyway, nag-almusal lang nga lang pala kami. At tingnan mo, hindi pa nadala, hindi na lang kumain ng kumain. Ako pa yung nilaad ko sino daw mas maitim sa amin. Ang pangit naman kami. Maitim naman talaga tayo, hindi tayo mabuti. Mas malala naman dyan.
Pagkatapos nga pala namin kumain, balik na ulit kami sa pagkunwari na good student, o diba? Charis, pagkatapos nga pala namin magpahinga-pahinga at mag-review-reviewhan, ay bumalik na ulit kami sa classroom. Mga kasi andun na yung teacher namin, tumakas lang kasi kami. Charis, nagpaalam naman kami kasi lang saglit lang yun kasi nag-almusal lang naman talaga kami. Kaya bumalik na rin kami dahil nga may reviewin pa kami. Dahil babagsak tayo pag di tayo nag-review. So anyway, ayan na nga. Dumating na kami sa classroom namin at nilabas ko na nga pala ang aking notebook para mag-review na. Kasi nga pag tayo bumagsak ngayong first quarter, manghihina talaga ako mag-aral. Tatama rin ako mag-aral. Char! So, ayun na nga pala, mga umikot na nga ako. Umikot na nga pala ako dyan kasi nga may tinatanong yung kasikbay ko sa likod. At tatanungan na kami tungkol dun sa subject para matandaan namin yung mga lessons tsaka yung mga first word na mga sasabihin namin. Akala mo naman, kaka-perfect ay. Zero ko nga dyan, binagsakan ka lang naman, Ben. Huwag ho kayo mag-alala. Ako naman ho ay nakasagot at nagkaroon ng score kahit papaano. Hindi ko na sasabihin na talagang na makaraos na nga tayo mga kumain na ako. Last subject na kasi namin yun kaya for the lunch break muna tayo mga para gumana ang brain sa next subject. So anyway, pagkatapos nga pala namin mag-lunch ng best niya is ito nga pala yung ginagawa namin magkaibigan. Ito yung bagay na nagiging seryoso kami pag nag-uusap kami. Yung seryoso kami. Ang pag-uusapan namin tungkol sa buhay, ganon. Seryoso kami. Stop! It's so sad! Flowers at day. Ang sabi niya kanina, ikaw yung baliw. Balikan. Sabi mo yun? Baliw yun? Di ba kapake mo? Baliw sa mga kanya. Flowers not the day. Wala pa rin la. Ako naman ito kaya eh. Paano ba yung scene na yun? Yung gano'n? Gusto ko yung kapit para sa akin. Ang takip. Lahat na lang kasi matumental yun. Ganda mo dyan. Meron yung bede. Kapal mo to. Uy, mabalo talaga tayo dito. Ano daw mo ako? Ano mo yun? Ano? Sige. Sag! Gitna! Ulan! Bakal ka! So anyway, nakita nyo naman guys kung gano'n kami kaseryoso, diba? Ganun talaga kami, lagi kami ganyan. Tuwing magkasama kami, ganyan kami lagi. So ngayon, nandito kami sa labas kasi nga bibili kami ng milk tea, natusan kasi kami. And then, sumunod kami dahil nilibre kami. Charas! Kahit di naman kami nilibre, susunod din naman kami. Diba? Ganun dapat. Good student, diba? Good student. So yan, kasama ko nga pala si Norshell. Siya na nga pala yung bibili kasi nga, sumama lang naman kasi ako. Ayaw doon niya kasi bumili na walang kasama. So, meron din naman ako doon kaya sinamahan ko na rin siya kasi nga wala namang kasama eh. Hindi mo masyadong mainit kaya sinamahan ko na talaga. And then yan na nga, tumawid na nga kami itong madali kami. Habang wala pang halos tricycle ay tumawid na rin kami. So pagdating nga namin is may nakapila pa kaya naghintay muna kami. Sorry nga pala guys sa boses ko kasi may sipon din ako tsaka medyo paus ako. Kaya ganyan yung boses ko. So anyway nga pala mga naghanap nga lang pala ako dyan ng mga upuan and destination na rin yung nag-order. Siya din kasi yung sinabihan kung ano yung in-order at saka yung flavor na gusto nung nagkuto sa amin. Kaya siya na yung pinapila ko. And after nga pala namin maghintay, nakuha na rin namin yung order namin. Tsaka maagad-agad na rin kami bumalik sa classroom kasi magta-time na rin kasi yun eh. So late lang pala kami nagpaalam sa guard kaya agad-agad na kami bumalik. Pagbalik nga namin ay binigyan na ni Noshel yung milk tea. So nag-utos sa amin. Thank you nga po ulit sa naglibre sa amin. Sa totoo nga lang mga di ko talaga naubos yung milk tea. Sinare ko nga pala yung iba sa kaklase ko. Di ko kasi yun maubos. After nga pala nun ay nag-umpisa ang lesson namin. Bawal nga pala ang CP kaya di ko na na-videohan. Pagkatapos nga pala ng klase namin ay uwian na. Maagap nga pala ang uwian namin mga Dahil 3 lang pala ang speak namin sa hapon mga Sama ko nga pala dyan si Norshell at saka si Ed. Wala nga pala isa ming kaibigan kasi nga may sakit siya. Hope nga gumaling na siya para makapag-exam
exam na siya. Siya na lang kasi yung hindi nakakapag-exam sa aming lahat eh. Habang naglalakad nga, pinag-uusapan namin yung site tsaka yung mga grade na nakuha namin sa quiz at recitation namin. Natatawa kami kasi hindi namin talaga alam yung sagot pagkatapos namin mag-review. Talagang nakalimutan na namin nung kami na yung tinawag pero nakasagot din naman kami kahit paano. Anyway, nang maihatid na nga nila ako dun sa paghiwalay namin, nagbabay na ako sa kanila. And yun lang po. Thank you for watching. Bye-bye!